Hindi ka pa rin natuto, Cindy. Tinghal ni Franco sa akin habang patuloy na umaagos sa mga luha ko. You belong to me and you're staying in this house whenever you like it or not. Masasaktan muna kita bago ka makaalis sa pamamahay na to. Naiintindihan mo ko? Isang malakas at nakakatakot na sigaw ang binigay niya sa akin. Nasanhi para mapaiyak at manginig palalo ako sa takot. Bakit mo to ginagawa sa akin? Mahina akong tanong at sapat na yun para marinig niya. Bakit mo ba ako pinahihirapan at pinarurusahan ng ganito? Bakit hindi mo ako pinapayagan na makita si Daddy? Miss na miss ko na siya. Tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Sa bawat salita na binigkas ko, lahat iyon ay bumara sa puso at lalamunan ko. Bakit ang selfish niya? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero hindi na magbabago ang isip ko, Cindy. Malamig na sagot nito at nadurog palalo ang puso ko sa sakit. Nagsimula na siyang maglakad palabas ng kwarto. I will do anything. Nanginginig kong turan habang pinupunasan ko ang luha sa aking pisngi. Just please, I will do anything. Just hear me out. Gagawin ko ang lahat para payagan mo lang ako makaalis sa puder at bahay mo. Pagmamakaawa ng dalaga, na patuloy na lumalandas ang luha sa kanyang mga mata. Napahinto si Franco sa paglalakad at nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Just give me a chance, Cindy. Saad nito at ako'y natigilan. Bear my child and thus you can repay me on your father's debt. You can do whatever you like at malaya ka na sa pamamahay ko. Iiwan at ibibigay mo sa akin ng bata. Yan lang ang gusto ko. Saad ni Franco at tuluyan na akong nanghina. Nagpakawala si Cindy ng isang malalim na buntong hininga bago sumagot. Sige, tatanggapin ko. Determinado niyang sagot at nagpakawala lamang siya ng isang nakakatakot na ngiti sa kanyang labi. Magandang araw, Angels. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan po natin ang kwento ni na Franco at Cindy. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Itay, saan niyo po ako dadalhin? Mangiyak-ngiyak ang mata ni Cindy habang patuloy na hinihila ni Itay sa isang masukal na kakahuyan. Palinga-linga ako sa paligid. Wala akong makitang mga tao o bahay doon, kundi nagtataas ang mga kahoy na nagpabigat ng aking puso. Bitawan niyo na po ako, Itay. Pakiusap ko, pero sarado na ang puso at tenga nito na pakinggan ang aking pakiusap. Pinapanood ko si Itay. Nahatak-hatak nito ang aking braso. Mamasama-masa na ang aking mga mata sa takot na makita ang mata nitong walang daplis na emosyon, kundi blanko ang mukha. Bitawan niyo na po ako, Itay. Gusto ko na hong umuwi. Pilit kong inaalis ang kamay nitong nakahawak sa braso ko. Pero sobrang higpit ng pagkakahawak nito doon para masiguro lamang na hindi ako makakawala sa kanyang pagkakahawak. Itay, umuwi na po tayo. Natatakot na po ko. Pilit kong pakiusap. Tumahimik ang babae ka. Singhal nito sa akin, na kusang nagpapikit ng aking mga mata nang makita na umaapoy na ang mga mata nito sa galit. Hindi ka titigil. Kanina ka pa. Paggalit na tono na asik nito. At doon na umagos ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Bakit ganito? Bakit ibang-iba na siya? Wika ko sa sarili. Bilisan mo na, ang bagal-bagal mo. Paggalit na singhal nito, at labag man sa kalooban kong sumunod na lang sa kanya. Minsan ko nang nakita at maranasan kung gaano si Itay kasamang magalit, at takot na akong masaksihan kung gaano siya kalupit at nakakatakot. 5 taon na simula nung iwan ni inay ang Itay ko. Araw-araw sinasaktan niya si Itay sa tuwing nalalasing siya o kaya naman talo sa sugal. Bata pa ako ay saksi na ako sa kasamaan at kalupitan ng pagtrato ni Itay sa inay.
na araw-araw na lang silang nag-aaway at tumahantong na sa sakitan. Sa tuwing walang maibigay si inay na pera kay Itay kapag umuuwi ito. Hindi naman kami mayaman katulad ng iba. Simpleng may bahay lamang ang inay ko at paminsan nagsa-sideline makilabas sa kapitbahay namin. At sumasama ako noon kay inay para magtinda ng mga gulay sa bayan. Para mairaos lamang na may makain sa araw-araw. Samantala naman ng Itay, namamasada ng tricycle ang pinagkakaabalahan at lahat ng kinita nito sa araw-araw na dapat ipangkain. O kaya ay sana naman ay gastusin namin, inuubos lamang niya sa pag-iinom o pagsusugal. Sa hindi matigil na bisyo ni Itay, kahit na rin ang pamasada nitong tricycle, naibenta na rin ito kasama na doon ang ilang gamit at lupain na iniwan pamana sa kanya ng kanyang mga magulang dahil sa alak at sugal. Hindi na lamang ako umimik, pero patuloy lamang lumalandas ang mga luha ko. Na hanggang ngayon, wala pa rin akong alam kung saan niya ako dadalhin. Ilang minuto na ang paglalakad namin sa masukal na kakahuyan ni Itay at bumungad sa akin ang malaking mansyon. Mala paraiso iyon sa ganda at rangya na hindi ko aakalain na may ganitong lugar sa gitna ng kakahuyan. Bago makapasok sa nasabing mansyon, haharang sa iyo ang malaki at nagtataasang bakod na gawa sa semento na kahit sino'y mahihirapan akyatin o kaya naman pasukin iyon sa higpit ng seguridad at may nakakalat na mga CCTV camera. Palapit na kami ng palapit sa mismong gate at sumalubong sa aming pagdating ang dalawang lalaking matangkad at nakaitim na mga kasuotan. Naglalaro lamang ang edad nila sa 25 pataas at nakakatakot nila kami kung titigan ni Itay. "Nandiyan na ba si Mr. Sebastian?" Kausap ni Itay na mukhang kilala nito ang mga lalaking yun. Walang imik ang dalawang lalaki na nakabantay at walang pasabi na binuksan ng gate na palatandaan na maaari na kaming pumasok sa loob. Lumaki ang ngisi sa labi ni Itay at tinatak niya ako na sumunod sa kanya papasok sa malaking mansyon. Sinalubong kami ng isang katulong na nakasuot ng blue and white na uniform at sinabi na doon na lang namin hintayin ang kanyang amo na pababa na raw. Hindi maalis ang tingin ko sa paligid at bawat kagamitan at nasa loob ng nasabing mansyon. Mararangya at mamahalin ang gamit. Sinilip ko si Itay na nakaupo sa mamahalin na couch at para itong naka-jackpot base sa paraan nito kung paano masdan ang mga gamit na naroon sa loob. "I wouldn't have thought that you would come sooner to my house, Mr. Alegria." Gumuguhit ang malamig na boses sa kabuuan ng mansyon. Hinanap namin ni Itay kung saan ang galing ang tinig at nakita ko ang isang lalaki na nasa dalawang palapag at kanina pa kami pinagmamasdan ni Itay. Tumayo si Itay sa kinauupuan at inayos ang sarili. "Mr. Sebastian." Bati ni Itay sa lalaking yun. "I'm glad that you didn't run to our deal, Mr. Alegria." Wika ng lalaki na hindi inaalis ang titig sa amin. Naglakad na ang lalaki pababa at narinig ko na ang tunog ng paa sa bawat hakbang nito na nagpalakas ng tibok ng aking puso. Matangkad ang lalaki at nakasuot ng mamahalin at magandang kasuotan. Hanggang tumigil ang lalaki sa paglakad at pasadyang huminto sa tapat ni Itay. Doon ko lang napagmasdan ng magandang tindig at magandang katawan ng lalaki. Matangkad ito, matangos ang ilong, makapal na kilay, perpektong panga na medyo may tumubo na konting bigote na hindi nakabawas kung gaano ito kagwapo at kaperpekto. Sinlamig ng yelo ang mata ng lalaki at puno ng misteryo na kahit sinong tumitig ay matatakot. Sa tansya ko'y naglalaro ang edad nito sa 30 anyos. "Hindi kita tatakbuhan sa pangako ko sa iyo, Mr. Sebastian." Sagot ni Itay sa lalaki. Nakikinig lamang ako sa isang tabi sa pag-uusap nila at wala akong katiting na ideya kung bakit kami naririto. "Naihanda mo na ba ang 10 milyon na utang mo sa akin?" Naglalaro ang kalokohan sa tono ng pananalita nito habang pangiti-ngiti pa. "Ano? 10 milyon ang utang ni Itay sa kanya?
Bakit ganoon karami? Naguguluhan akong tumitig sa gawin ni Itay sa tabi ko na wala man lang itong reaksyon habang naghihintay ako ng kasagutan mula sa kanya. Alam mo naman siguro na ayaw ko sa mga taong sinungaling at manloloko. Inilabas ng lalaki ang maliit na armas mula sa bulsa. Nilapit ng lalaki ang sarili at piniling huminto sa tapat ni Itay. Ngumisi ang lalaki at inilapit ang tenga at may ibinulong kay Itay. Kapag hindi ka nakapagbayad sa akin sa takdang araw ng palugit ko sa iyo, makikita mo kung paano ako magalit. Banta nito at kita sa aking amang takot. Oo, magbabayad ako sa iyo. Pangako yun, Mr. Sebastian. Kaagad namang inalayo ng lalaki ang sarili kay Itay at kinubli ang hawak na armas sa bulsa. Sa totoo lang talaga, wala akong kakayahan na bayaran ng utang ko sa iyo. Pero ibibigay ko na lamang sa iyo ang kaisa-isahan kong anak na babae bilang kabayaran ko sa utang ko sa iyo, Mr. Sebastian. Kabado na sagot ni Itay at hinatak ang kamay ni Cindy palapit sa kanya. Ho? Gulat kong sagot na tumitig sa aking Itay na hindi nga ito nagbibiro sa kanyang sinasabi. Itay, huwag mo namang gawin sa akin to. Nagmamakaawa ko sa iyo. Pagmamakaawa ko. Itay, pakiusap, wag. Nahinto ako sa pagsasalita nang bumaling ng tingin sa akin ng lalaki. Kay lagkit at talim ng titig nito at kinapikit ko naman ang mata nang hinawakan niya ang pisngi ko. Para sa ganun, makita niya ng malapitan ang mukha ko. Umagos na lang ang luha sa mga mata ko na hawak-hawak pa rin ng lalaki. Ramdam ko ang takot sa aking puso na baka saktan niya ako. Ngumisi ng nakakaloko ang lalaki at padabog na binitawan ang pisngi ko nang matapos nitong suriin. Hindi ako nakikipaglukuhan sa iyo, Mr. Alegria. Hindi sapat na kabayaran ng anak mo sa utang mo sa akin. Pwedeng-pwede naman natin pag-usapan, pero aalisin ko ang isang kamay mo. Banta ng lalaki na naging malilikot ang mata ni Itay sa takot na baka tutuhanin ng banta. Huwag naman ganun, Mr. Sebastian. Dumaplis ang malamig na pawis sa buong katawan ni Itay na hindi nga nagbibiro ang kausap. Hindi ka nalugi sa anak ko. Pwede mong gawin ang lahat sa kanya. Pwede mo siya maging katulong dito sa mansyon. At isa pa, malinis ang anak ko. Jackpot ka na sa kanya. Pagkumbinsi pa ni Itay sa lalaki na lalong kinaiyak ni Cindy. Sobrang bigat na ng puso ko at ang tangi ko na lang nagawa ay ang umiyak. Naglalaro ang kakaibang ngisi sa lalaki at kalokohan sa iniisip na bumaling ng tingin sa akin. Sa pagkakataon na ito, dumoble ang pag-aapoy sa mata ng lalaki na tumitig sa maganda kong muka at kabuuan na suot lamang ang maikling uniforme sa pagpasok. Very well then. Ani to. Mukhang pwede na to. Aniya ang tinutukoy ay dalaga. Nagulantang ang pagkatao ko sa sinabi nito. At hahaplusin sana ang buhok ko na kaagad ko namang kinaiwas na takot magpahawak dito. Mabuti naman at nagustuhan mo, Mr. Sebastian. Sagot ni Itay na para lamang akong laruan sa kanya na pinapamigay. Maaari ka nang umalis at iwan mo na siya rito. Malamig na utos ng lalaki kay Itay at ramdam kong lumuwag ang pagkakahawak nito sa braso ko at hinakbang na nito paalis ang paa sa mansyon. Doon na nagsilaglagan ng luha ko na kanina ko pa pinipinggilan. Parang may nakapasan na mabigat na bagay sa aking puso na parang hindi ako makahinga ng maayos. Na ngayon pinapanood lamang siyang maglakad na hindi na ako nilingon pa. Itay, huwag mo akong iiwan dito. Bagamat ang sakit ng puso ko, ay nagawa ko pa rin siyang tawagin sa huling pagkakataon. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko na sinundan si Itay at nang maabutan ko siya, ay kaagad ko namang hinawakan ang braso niya. Itay, huwag mo akong iwan dito. Huwag mo akong ibigay sa kanya. Parang awa mo na. Ayoko dito. Natatakot ako. Sasama na lang ako sa iyo pa uwi. Pagkukumbinsi na patuloy na lumalandas ang luha sa aking mga mata. Wala akong nakuhang sagot mula kay Itay. Blanko lamang ang mata nitong tumitig sa akin. At lalo akong nasaktan
na wala man lang pakialam sa akin at sa nararamdaman ko. Nagbibiro ka lang naman sa kanya, hindi ba? Magpapakabait na ako sa'yo. Basta huwag mo kong ibigay sa kanya. Nanlabo na ang mata ko sa kakaiyak at wala akong pakialam kahit kaawa-awa man ako sa paningin niya. Basta'y wag niya lang akong iwan dito. Nakakaintindi ka ba? Wala ka ng halaga pa sa akin, Cindy. Kaya nga binigay na kita sa kanya. Singhal nito na lalong nagpasikip sa puso ko sa katagang binigkas niya. Pilit na inaalis ni Itay ang kamay kong nakahawak sa kanya at sa huling pagkakataon, nagpupumiglas ako na hindi makabitaw sa kanya. Nagmamakaawa ko sa iyo, Itay. Huwag niyo tong gawin sa akin. Nagmamakaawa ko. Bitiwan mo ko. Malakas na pwersa na naialis ni Itay ang kamay ko na nakahawak sa kanya at itinulak niya ako ng malakas. Kaya napaupo ako sa malamig na tiles na tumitig sa aking ama na nakatayo sa aking harapan. Hindi ko na ininda ang malakas kong pagbagsak dahil nangingibabaw pa rin sa akin ang sakit na ginawa niyang pang-iwan sa akin. Itay! Tawag ko sa pangalan niya. Galit na galit at walang pasabi na hinakbang ni Itay ang paa nito paalis ng mansyon habang nakatitig ako sa kanya. Nanginginig ang katawan kong bumangon para sundan muli ang aking ama. Wag! Wag niyo akong iwan, Itay! Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang maramdaman ko ang mainit na kamay na humawak sa braso ko. Nanginig ang katawan kong bumaling para tignan kung sino iyon. Walang iba kundi ang mestisong lalaki na nagpaiyak sa akin lalo. Pilit kong inaalis ang kamay nito para sundan ko si Itay. Pero hindi nito binibitiwan. Hindi sapat ang lakas ko na labanan kung gaano ito kahigpit sa pagkakahawak. Masiguro lamang na hindi ako makawala. Parang awa mo na. Gusto kong sumama sa aking ama. Pakiusap ko. Baka sa pagkakataon na to, maawa siya sa akin at pakawalan niya ako. I'm so sorry, babe. But you're mine now. Hinila ako nito palapit sa kanya. Dahilan para magkalapit kami lalo. Lumayo ka sa akin. Bitiwan mo ako. Ano ka ba? Matinis kong tili nang maramdaman kong binuhat niya ako. Pinatong ng lalaki ang aking katawan sa kaliwa nitong balikat at tinakbang na nito ang paa papunta sa ikalawang palapag. Bitawan mo ko! Ano ba? Ayoko sa'yo! Sigaw ko at patuloy kong hinahampas ang lalaki para bitawan niya ako. Hindi nito pinansin ang bawat hampas at pagpalo sa kanya ng paulit-ulit na kinapula naman kaagad ng mukha ko sa galit at takot. Bumigat na ang aking puso na matagumpay nitong nadala ko sa ikalawang palapag na ikinatakot ko naman ang husto nang mahulaan ang balak niyang gawin sa akin. Kahit na magsisigaw ako, ay walang nangialam na katulong na naroon. Bitawan mo ko! Napakasama mo talaga! Pakawalan mo ko! Bumilis ang kalabog ng aking puso sa takot na matagumpay na binuksan ng lalaki ang pintuan at bumungad sa akin ng malaki at marangyang silid na sa hula ko'y kwarto niya ito. Binaba ako ng lalaki sa malambot na kama at noon na ako nagkaroon ng pagkakataon na isiksik ang sarili ko sa headboard ng kama para hindi siya gaanong makalapit sa akin. Mistulang nakatayo ang lalaki sa harapan ko at naghihintay lamang ng pagkakataon na lumapit sa akin. Uminit ang magkabila kong mata na titigan ng lalaking blanko ang ekspresyon ng muka. Pakawalan mo na ako! Mahina kong pakiusap at wala naman itong reaksyon. Gusto ko nang makasama si Itay. Gusto ko nang umuwi sa amin. Pakiusap. Nanginginig kong sagot at ngumisi ito ng nakakaloko. But this is your new home now, babe. Iniiling ko naman ang ulo ko at inalis sa isipan ang sinabi nito. Isa-isa nang tinanggal ng lalaki ang itim na suot na long sleeve at nang matapos nitong inalis, ay tinapon niya iyon sa kung saan. Maluha-luha ang mata kong napatingin sa magandang katawan ng lalaki. Naglakad ang lalaki papunta sa direksyon ko. Bawat hakbang nito palapit sa akin ay nagbibigay ng takot sa buo kong pagkatao. Hindi, ayoko dito. Gusto ko sa amin. Iuwi mo na ako. Humawak ang lalaki sa baba ko
dahilan para magkatitigan kami sa mata. "You will never leave this place as long as I live. You understand?" Nilapit pa nito ang mukha niya sa akin na kinapikit ko sa takot. Tumatama ang mainit nitong hininga sa balat ko na nagbigay takot sa aking buong pagkatao. "You're mine now, Cindy." Bulong nito sa akin at kasabay ang pagpatak ng mga luha sa mata ko. Galit at pagkamuhi ang nadarama ko ng sandaling iyon sa lalaking nagngangalan na Franco Sebastian. Ano kaya ang kahihinatnan ng pagtira ni Cindy sa mansyon kasama si Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.